Hindi siya yung parang incense na nakikita natin na merong parang... Actually, para lang din siyang bukid, guys, sa Pilipinas. Tapos ito naman, yung normal coconut leaves. Kung mahilig kayo, guys, sa ganito, ma-appreciate nyo to. Kaya lang ito kasi gusto ko. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, tayo po ay nasa tour na naman. And actually, if ever kung magugustuhan nyo po itong mismong vlog na to, is feel free to book it through the link down below. And also, you can use my code PaulIvanClook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. So, ang tour natin for today's video is yung mismong tour na kung saan lilibutin natin yung incense area dito sa Vietnam. Ang pangalan ng tour na to is Incense Quang Phu Cao Village and Handicraft Village. Plus, alam nyo po, ito po ay merong option na half-day tour or whole-day tour, pero tayo, whole-day tour yung kinuha natin. And ang pick-up ay between 7:15 AM to 8:15 AM. Depende kung saan kayong hotel naroroon. So, yun. Meron tong hotel pick-up kaya very okay at meron ding hotel drop-off after. Ayan. O, diba? Unang-una agad, ito agad ang bumungad sa atin. Alam niyo, medyo matagal po bago makapunta dito. Parang 1 hour o 1.5 hour yung mismong biyahe. Medyo, ano tawag dito? Gusto ko sa inyong basagin ng mismong parang imagination na parang wala siyang parang puro ganito, pero hindi po, ano yan, inaangguluhan lang nila, yung iba tumutungtong lang dito, and parang meron ditong stairs, tapos pipicturean kayo yung ganyan na ganito yung magiging itsura. O diba? Though aware na ako bago tayo magpunta dito na ganyan po ang magiging itsura ito mismo incense area. Ayan. O diba? O, tignan nyo. Behind me, makikita nyo napakadami incense na merong color red, merong color yellow, merong color green, diba? Parang wala tayong binayaran dito na parang entrance fee. Siguro kasama na to mismo sa mismong tour. Ayan, so meron ditong parang area na parang warehouse na makikita nyo dito. Ito pala yung parang pinaka-incense, oh. Napakaliliit pala niya. Like super. Diba? Ganyan yung ginagawa niya ng incense. Parang toothpick levels. Ganun. Ayan, so as per our tour guide is, ito daw yung may pinakamagandang place na kung saan napakaganda ng mga placement ng incense. At alam nyo, actually, hindi ito talaga yung pinaka-first stop. Alam nyo kung bakit ito naging first stop? Yung mga kasama natin kasi biglang naiihi. So, dito lang kasi meron toilet. So, yung first stop natin, hindi talaga to. And doon, wala doon toilet. So, later, papuntahan natin yon. At ngayon, itutour ko kayo sa pinakadulong part to. Oh. Diba? Ito po ang incense na makikita nyo dito. Diba? Super dami. And kapag ka-i-zoom natin, hindi siya yung parang incense na nakikita natin na merong parang extra coat, ganon. Hindi ganon. Parang paint lang. Yung mismo area na to, meron siyang layong 35 kilometers mula doon sa mismong central ng Hanoi. Kaya medyo malayo talaga siya, guys. If ever kung gugustuhin nyo parang i-DIY yung tour na to, medyo malayo talaga siya. And pwedeng kumausap kayo ng Grab or taxi, ganon. Papunta dito, tapos kausapin nyo na sila din yung sasakyan nyo pa uwi. And kung gusto nyo naman ng less hassle, pwede kayong mag-day tour tulad ng ginawa ko ngayon. Tulad ng sinabi ko sa inyo, itong Quang Phu Cao Village ay ito po ang incense village dito sa mismong Hanoi, I mean mismong Vietnam in general. And also, ito po ay kaya ganyan yung mismong shot natin. Kapag kasi tinaas yan, tignan nyo. O, diba? Medyo madaya po kasi talaga tong clip na to. And also, dito sa mismong village nila, nagpaproduce sila ng incense ng over 100 years na. Pero ayan, kung titignan nyo mabuti, ito mismong incense na to, yung materialis na ginagamit yan is bamboo. O, diba? Tapos, sawdust, natural na powder, na kung saan parang cinnamon, sandalwood, and star anise. Sabi ng tour guide natin yon. Sabi din ng tour guide natin, medyo maswerte tayo sa part na hindi ganoon ka-crowded yung area ngayon. Kasi, usually, kapag kunyari nagpupunta sila dito, is medyo crowded na nga. And sa kabutihang palad o sa kasamaang palad na itong pang second itinerary natin, pinuntahan natin agad. Dahil nga sa CR. Ayan, which is okay, napuntahan natin siya ng walang gaanong tao at yung mga photos natin, walang photo bomber, kumbaga. Bali, inaamoy ko yung mga incense. Ala siyang amoy no parang kapag kasi nisindihan mo yung mismong parang match. Gets niyo yung point ko? Hindi ganun yung naaamoy ko ngayon. Itong mismong incense village na to, nag-work siya buong taon, kaya lang, mas in demand siya tuwing Lunar New Year, na kung saan kinakailangan yung incense. Tapos, ayan o, merong mga upuan, kung saan pwede kayong umupo, may mga photo spots, tapos provided na rin yung mga ganyan. Yung parang stairs na ganyan. Tapos ito, nakikita nyo ito nasa likod ko. Dito naman pong nasa likod ko, meron dyang tungtungan na kung saan dyan pumupunta yung mismong tao habang pipicturean kayo, tapos ang view ito. Diba?
Yan po yun. As far as I know, aside from dito sa mismong ready-made na yung mga nakikita natin, pupunta pa tayo sa pagawaan mismo ng incense later. Okay, tignan nyo oh. Madami ng tao ngayon, kanina ko konti. So, swerte tayo. Okay, so next stop na natin is yung kung paano china-chop yung mismong incense. Dadalhin tayo sa factory na yon at pinoprovidean tayo ng mismong mask dahil doon daw ay very dusty. And ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung fun fact din na sinabi ng tour guide natin na dito daw pala sa mismong village na to ay nakakagawa sila ng 10 tons na mismong incense every day. Tapos ine-export yon sa mismong Vietnamese people, Indians, tapos Thai. Diba? Face mask kang attack. Actually, para lang din siyang bukid, guys, sa Pilipinas. Ayun, natignan nyo. Ginagawa nila. Grabe guys, talagang maalikabok doon sa loob. Tignan nyo oh. Hindi ko alam nga nakikita niya, pero sa mga cellphone ganyan, meron na mga parang mga lumipad-lipad na parang dust. Diba? Imagine kung wala tayong suot na ganito, ubo tayo na ubo doon. Ayan, now andito na ngayon tayo sa dyeing or dipping process. Ayan, so sinabi ng tour guide namin ay dapat daw hot yung water para mas brighter at mas maganda yung pag-daday. After the paint here dry, they put the incense powder here. Diba? Dun pala sa incense powder ilalagay. Dito siya sa sa color white. Akala ko doon. So, how handle lang to. Natutunan natin yung proseso ng paggawa ng incense dito. So guys, meron tayong na-meet itong viewer. Ano po pangalan nyo? Jay. From? Makati. Ayan. Tignan nyo, isang buong company sila. Ang yaman ng kumpanya nila, no? Ito ngayon guys, titignan natin itong mismong paglalagay ng powder. Ito yun eh. Yung nilalagay. May siyang curry guys. So ito yung sinisindihan. And meron tayong mga viewers dito. Mag-hi ka ate oh. Hello! Thank you po. Salamat. Thank you po. Sige po. Pinapanood ka namin eh. Ano pong pinanood nyo, Hanoy? Ito po. First time ko actually dito sa incense area. Oo. Ano pala? Fake news pala. Akala ko napakadami-dami. Diyos ko, ano lang pala. Diba nakakita tayo ng mga viewers dito sa incense area. I'm so happy. Ayun yung process, guys. Ayun. Ganun pala yung paglalagay. Ayan, oh. Para siyang inihuhulma. Tapos, nung una akala ko ito yung handle, yung may pink. Tapos, itong walang pintura, yung mismong nilalagyan ng incense. Lagay natin. Ganun. So we put it here to dry it for like 1 more day. Okay? 1 more day to put it here to dry. Ayan, 1 day daw yan, dinadry. And then, kasi syempre medyo basa siya. Here dry, you can burn it. Okay? So, it takes about 6 days to complete the whole process of making incense. How much usually this one cost? 1 piece? One 1 piece? Oh no, per bundle. Yeah. You normally buy it in a bundle. 1 pack. One pack like 30 sticks or like 40 sticks. Yeah. Costs around like 20,000. 20,000 dong. Yeah, 20,000. Oh, 20,000 dong isang bundle, guys. So guys, itong company nila, kasi company tour to dito sa Vietnam. So pinapanood daw nila yung vlog natin. Magalaw po kayo sa vlog. Hello. Shout out yung company, ipopost ko to next week. Hello, Makati, Tag Cash. Hindi ko alam eh. Okay, andito na ngayon tayo sa ating next stop. Painting mode. So magpe-paint tayo ng ating salakot. Pina-explain ng tour guide namin na yung hat dito may 3 types, pang farmer, tapos pang tourist, tapos pang tiktoker. Papakita ko sa inyo. Ito yung pang farmers. Ito ang gawa dyan, palm leaves. Tapos ito naman yung normal coconut leaves. Ayan, so dito sa part na to, itinuturo dito kung paano paggawa ng salakot. Ayan, nakita nyo, si mother, pinaplat niya. Kasi ina-iron pala itong mismo mga leaves na yan. Okay? Itong nakikita nyo na to, ito to. Ayan, yung mga nakikita nyo na yan. And sa paggawa niyan, kailangan pala ng 16 sticks. Ito yung mga sticks. Wait. Ayan, ito yung mga sticks na kailangan ng mismo mga leaves para maging matibay siya. Medyo matrabahong gawin eh. Pero part to ng tour. Ayan, so now, tayo po ay magpipaint ng mga salakot. So, ang naisip ko talaga na idea, lahat na lang ng mga logo ng mga social media apps yung ipipaint ko. Let's go! Ang natin ipipaint is yung Facebook logo.
Napakahirap. Meron tayong gayahan. Facebook logo yan. Epic agad. Ganyan naman yung YouTube logo. Napakaliit ng mismong butas. Ay, hindi talaga ako painter. Okay guys, tignan nyo itong nagawa ko. Tignan nyo. Meron dito Facebook na logo. Tapos meron dito YouTube na logo. Tapos ito, dahil kinulang na tayo ng oras, ayan, nilagyan ko na lang siya ng mga line-line. Saka hindi ko kayang i-paint dito yung logo ng TikTok saka logo ng Instagram. Pasensya na po, Instagram saka TikTok, di ko talaga kaya. Hindi tayo painter. Pero at least, di ba, napagtagumpayan natin. Okay guys, andito na ngayon tayo sa last stop natin dito sa tour. And ano siya, parang puro painting, ganyan, puro art. And at the same time is, yung ibang mga art dito is made of eggshells. Ayan, tignan nyo. Di ba? Maganda. Ay, ang luwang pala. Ang laki. Ang laki dito, oh. Kung mahilig kayo guys sa ganito, ma-appreciate nyo to. Ayan, so ngayon magta-try tayo. Ito-try natin buuin to ng eggshell. At ang napili ko, itong Evil Eye. Kaya lang meron nakagawa nito, kaya lang ito kasi gusto ko. Para kontrahin ang mga masamang elemento. It can be a gift for friends. Bad karma. Ayan, so meron silang pang-apron dito para hindi gawatsahan. At the same time, ayan, pinapalitan ko para bago. Okay. So, bibigyan kayo ng hammer. Bibigyan kayo ng paint. Tapos kita. Okay, let's go. Okay, finally, tignan nyo, natapos na natin. Yung isa-isa natin yan. Ito ay mga eggshells. Tapos, meron tayong ginamit na pandikit. Nakasama natin na yung pao. Or tayo tapos na. Again, ang pinili natin design, Evil Eye. Okay, so ngayon, tapos na ang ating tour. At nakaligo na rin ako. Pupunta na tayo sa airport. At gusto ko lang i-share sa inyo na so far, yung review ko sa tour ay okay naman siya. Pero alam nyo, nabitin ako at nakulangan at some point. Bakit? Kasi parang nabitin ako sa part na yun na pala yung mismong incense area. Okay? Though alam ko naman na hindi siya ganoon kalawak, pero bago pa lang ako magpunta doon, alam ko na ganoon, pero ang liit talaga niya guys. Lim pa lang ang expectation ko kasi is talagang parang napakalaki, ganyan. Pero alam nyo, yung binook ko na yon because of the incense area, pero mas nag-enjoy ako dito sa salakot making, tapos doon sa mismong parang painting area. So if ever kapag ka po kayo nagustuhan yung mga part na yon, and even yung incense area, is pwede nyo i-book yung tour na to, yung link ilalagay sa ibaba, and also, you can use my clue code Paul Ivan Clue para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. I-recommend ko naman siya, oo, pero hindi siya para sa lahat. Baka mamaya kasi makulangan kayo, ganyan. And also, parang kung i-rate ko siya ng 10 yung pinaka-perfect, parang ang tour na to, yung service ng mismo mga tour guide ha, okay siya, 10 out of 10. Pero yung parang pinaka, in general, yung parang kung kompleto ba, kung parang solid ba, busog na busog ba tayo sa lahat ng mga nangyari, parang feeling ko 7.5 to 8 out of 10. Yun ang pinaka aking original na rating. And also, nakita nyo ba yung kaninang
nilalagyan ko na egg. Yun ay kala ko nung una libre, babayaran pala siya 300,000 dong. So binayaran ko na din, gusto kong iuwi sa Pilipinas kasi nagkandahirap tayong ipok-pok-pok na ganyan. Tapos aside from that, gusto ko talaga mismong ilagay sa mismong kwarto ko yung mismong design na yun, o diba? At least meron tayong ganyan. Tapos pagka nakikita ko yun, okay, ito yung ginawa ko sa Vietnam. And also ito dapat talaga dapat may TikTok dyan, tapos may Instagram. Kaya lang, napakahirap po i-paint ng logo na yun. Kaya ang kinalabasan, Facebook lang, tapos YouTube ang pinaint natin. Tapos yung username natin dito sa lahat ng account natin, @PaulIvanDG. Okay? So ito, parang hindi ko na to iuuwi. Nanghihinayang ako sa kanya, pero kasi punong-puno na yung bagahe ko ganyan Kaya, I think iiwan ko na lang to dito. So yun, may iwan ko na lang siya dito. And okay naman siya. Nag-enjoy ako. And yan, tara na dun sa mismong airport. Ito na. Paalis na tayo. So nakasakay na tayo sa Grab. And ngayon gusto kong i-share sa inyo kung magkano yung ating babayaran. Ang babayaran natin papunta doon. Wait, naglolo ko. 324,480 dong. Okay? And nag-text yung mismong Grab na dito kasi sa mismong Vietnam, specifically dito sa Hanoi, kapag ka magpupunta kayo sa Noi Pai Airport, merong additional charge na 9,000 dong. Tapos kapag ka nagtagal kayo doon, ganyan, may additional na 4,000 dong pa each every 10 minutes ba o parang something, pero ganun. For sure naman di kayo magtatagal doon. So far, masaya ako na nakapunta tayo ng Sapa, nakapunta tayo ng Hanoi, and napakadami nating na-meet na viewers. Inuulit-ulit ko sa inyo, tuwang-tuwa ako kapag nakakamit ng viewers. Kaya lang kasi ngayon mas natutuwa ako dahil mas nararamdaman ko guys yung presensya ng viewers natin ngayon. Aside from sa online world, is dito mismo sa mismo face-to-face. Like, nakikita ko na sila, like, kinakausap ako, ganyan. Kaya natutuwa ako. Like, parang, in other words, natutuwa ako dahil nag-grow na talaga yung community natin. Slowly but surely, and slowly pero solid. Gets niyo yun? Kaya natutuwa ako. Thank you guys so much. Sa mga Pinoy na na-meet ko dito sa Vietnam, Pasapat, Hanoi, hello po, nice meeting you po, at natutuwa ako dahil naging parte kayo ng vlog natin, aside from that, ng aking journey dito sa Vietnam. Thank you. Okay, ito na tayo ngayon. Let's go! Welcome to Noi Pai International Airport! Hapin na natin ang mismong check-in counter ng Sebpak. Ayan, o tignan nyo, Sebpak is F09, F12. Let's go!